Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po ako po ito si Brian De La Cruz, ang inyo pong kamag-aral para po sa ating asignaturang Communication in Social Marketing para po ito sa ating kursong masterado sa kaunlarang komunikasyon at maging bahagi po tayo ng ating pamantasan ang Universidad ng Pilipinas. Kung kaya ating pong tatalakayin dito ang usapin sa isang paglahok ng komunidad o sa wikang Ingles ay community participation. Siyempre sa ating pong mga ginagawang ideya, sa ating pong mga ginagawang proyekto o sa ating pong pakikibahagi sa isang komunidad, lagi pong meron niyang benepisyo at laging mayroong babala o yung tinatawag po natin na minsan ay disadvantage. Kaya naman sa pagkakataon na to, hayaan niyo po ako na bigyan natin ito ng isang malinaw, isang mahusay at isang magaling na definisyon sa aking pagsasalin sa wikang Filipino. Una po, ano nga ba ang paglahok sa komunidad? Ano nga ba ang dapat nating matutunan sa isang community participation? Ayon po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, ang paglahok ng komunidad ay isang grupo, organisasyon at lokal na mga residente sa paggawa ng iba't ibang klase ng antas ng desisyon mula sa politika, gobyerno, lipunan, komunidad at maging sa kanilang nasasakupan. Ito po ay malinaw na depenisyon mula po sa DSWD na kung saan alam naman po natin na ang sangay na ito ay pumapasok sa komunidad upang malaman ang mga pangangailangan, hindi lamang ang pangangailangan kundi ano ang problemang kinakaharap ng isang komunidad. Batay po dito, ang komunidad daw po ay maaaring mayroong grupo o organisasyon sa kanilang mga lokal na residente na kung saan sila po ay gumagawa unang-una po ng desisyon. Desisyon sa kanilang politika, sa gobyerno, sa lipunan at syempre maging sa kanilang komunidad at sa kanilang nasasakupan. Ito po ay tinatawag na community na kung saan tinitipa, kinikilatis at inaalam po nila ang kanilang magiging buong desisyon sa kanilang mga ginagawa sa loob mismo ng kanilang komunidad. Pangalawa naman po, ang paglahok ng komunidad o isang community participation ay maituturing pagbibigay lakas sa publiko upang malaman ang problemang kinakaharap ng kanilang komunidad at mailathala ang nararanasang kahirapan ng bawat individual. Malinaw po na ipinapakita nito na ang isang community participation o ang paglahok sa isang komunidad at pagbibigay po ng empowerment o yung tinatawag po nating lakas sa kanila upang maunawaan, malaman kung ano po ang problemang kinakaharap ng kanilang residente o ng mga taong naninirahan sa isang komunidad. Ito po ay kinakailangan po ng isang community approach o kinakailangan po ng isang paglapit sa iba't ibang tao. Kasi po, kailangan po nito ng isang palitan ng komunikasyon sa mga tao upang malaman po natin ang ginagawa ng isang tao o ang ginagawa po ng isang residente gamit po ang isang social communicator. So yan po yung tinatawag natin ng paglahok sa komunidad. Ngayon po, aalamin natin ang iba't ibang benepisyo sa paglahok. Pagpasensyahan nyo na po kung nagkaroon lamang po ng ilang pagkakamali sa aking presentasyon. Ayan po ay benepisyo ng paglahok ng komunidad. Una daw po, ang pagpaplano sa lokal na residente o isang grupo ay isang malakas na agrumento. Ayon po kay White noong 1970, ang isang sama-samang hinaing, opinyon at agreemento ng komunidad ay maaaring makagawa ng isang sama-samang paglahok mula sa mga taong naninirahan sa isang lugar o komunidad. Gamit po ang boses ng iba't ibang individual sa iisang komunidad, nalalaman po ang pinakaproblema, ang pinakasuliranin ng isang komunidad gamit lamang po ang kanilang boses.
Tama po kayo. Boses po ng mga taong nasa loob ng komunidad ang dapat po nating pakinggan at ang dapat po nating kilalanin. Higit pa po dyan, ang sunod naman po dito ay ang pangalawa. Ang pangalawa naman po ay tumatalakay po sa definisyon sa pamumuhunan sa maliit na sektor ng komunidad. Ito po ang ibig sabihin. Dahil sa mga ideya o eksperimentong gagawin sa maliit na komunidad, maaari itong lahukan ng bawat tao na nasa loob mismo ng kanilang lugar. Sa Tagalog na definisyon po, kung maliit lamang po ang sektor ng isang komunidad, ito po ay nagkakaroon po ng isang malawakang sa kanilang proyekto. Gamit nga po yung mga kasangkapan, yung mga eksperimento na ginagawa po natin sa isang maliit na komunidad. Ito po ay sa maliit lamang po, ibig sabihin, gamit po ang kanilang problema na susolusyonan, gagamitan po ito ng isang mga kasangkapan sa pamamagitan po ng pagpasok ng mga social communicator. Pangatlo, paggamit ng community-based approach. Kung ang mga napagkasunduan ng individual sa iisang ang mga yung mga napagkasunduan po ng individual sa mga komunidad ay itatalaga o gagawing panuntunan o panuto sa mga komunidad at nangangailangan ng agarang pagsunod na maging direktiba mula po sa kailang programa. So, para po sa mabilisang pagkakakaintindi, syempre po nagkakaroon po tayo ng mga tinatawag na mga officers o nagkakaroon po tayo ng mga tinatawag na mga tao na may kakayahan po na gawin ang mga proyekto. Ito po ay magkakaroon ng sinasabi nating community-based approach na kung saan ang solusyon at ang problema ay kailangan pong pagsamahin na kung saan gamit ang programa at ang gamit po ang iba't ibang plataporma sa loob mismo ng kanilang komunidad. Ibig sabihin po, yung may mga taong may kakayahan po ito nakatuon. Siyempre po, sinasabi na po natin dito ang isang komunidad. Kapag gumamit po sila ng isang community-based approach project na iintindihan po ng mga residente, ng mga tao, ng mga individual sa loob mismo ng kanilang komunidad. Siyempre, ang isa po natin dito ay ang paggamit ng interpersonal na pakikipagkomunikasyon o ito po yung palitan po natin ng pakikipagkomunikasyon sa mga social communicator. Sa pagkakataon po nito, dinadaluhan po tayo o nakikiisa tayo sa publiko at maging sa mga manggagawa na nakaantabay lamang po sa ating komunidad. Like for example po, meron pong isang NGO o isang government na pumunta sa ating lugar. Dito po tayo makikipagtalastasan sa kanila. Ano ba ang ating problema? Paano ba masusolusyonan? Ano ba ang pinaka-grassroot na problema nito? Ito po ay pagbibigay po ng oportunidad na malaman po ng buong publiko o malaman po ng bawat individual na ito po ang kinakaharap na problema ng kanilang komunidad. Siyempre po, sabi nga po nila, kung mayroong benepisyo, may tinatawag naman tayong mga babala. Pag sinabi po nating mga babala, ito po yung maaaring mangyari. Ito po yung mga maaaring kahit gumagawa po tayo ng isang programa, ito ay nagkakaroon tayo ng problema. Ano nga ba ang problema? Number one, pagkakaiba ng antas ng pamumuhay sa loob ng isang komunidad. Napakagandang halimbawa po nito. Babasahin ko po ang kagutuman na nararanasan sa bansang Tanzania sa East Africa kung saan dahil ang komunidad nila ay pinagsagawaan ng mga programa sa iba't ibang antas ng buhay, hindi naging solido ang pag-angkop ng proyekto na walan ito ng pag-aari o sa wikang Ingles, ownership. Walang bunga ang pagbabago. Pag nagkakaroon po tayo ng pagkakaiba ng antas sa pamumuhay sa loob ng isang komunidad, maaaring mawala po dito yung tinatawag natin na ariin po natin yung proyekto o magkaroon ng ownership. Bakit po?
Kasi hindi naman po natin mapipigilan na may mga tao sa loob ng komunidad ng mga individual na hindi minsan nagkakaroon ng ownership o hindi niyayakap. Una, ang problema ng kanilang komunidad. Pangalawa, sinasabing iba ang kanilang antas o karakter o ang kanilang pamumuhay sa mga taong nakapalibot sa loob ng iisang komunidad. Nagkakaroon po ng sabihin na po natin ng hindi malinaw sa pagpapalagay ng mga proyekto. Tandaan po natin, ang mga social communicator ay magbibigay lamang po sila ng mga direktiba, ng mga panuntunan, ngunit hindi na po nakasalalay sa kanila ang pag-aari po natin ng mga proyekto kung wala po tayong matibay at kung wala po tayong maayos na pag-angkop o pagkakaroon ng pag-aari sa mga ownership na ginagawa po natin. Meaning po, kahit ano pong programa ang gawin po natin, lahat po ng tao ay hindi magkakaroon ng partisipasyon sa isang proyekto sa loob ng komunidad, ito po ay magigiba o mabubuwag. Tandaan po natin, isa po sa maaaring babala sa paglahok sa komunidad ay yung pagkakaiba ng antas ng pamumuhay sa loob ng isang komunidad. Pangalawa, kawalan ng pagkakaisa sa agromento at kawalan ng kolektibong pagkilos sa kanilang sariling nasasakupan. Kung ating pong babalikan sa aking pong unang nabanggit sa benepisyo, dahil sama-sama po ang mga suwestyon, isang boses lamang po. Nakita ni White dito na sa likod ng sama-samang paghihinaing ng iba't ibang suwestyon upang maging matagumpay ang isang paglahok ng komunidad, ito'y nagiging ingay na lamang dahil nawawalan ito ng mga yung mga pagsagawa ng proyekto kung saan hindi na nagkakaisa dahil wala silang sariling kapakanan sa kanilang komunidad. Meaning to say po, minsan kahit iisa po ang ating boses, ngunit hindi naman po iisa ang ating agromento o hindi po iisa ang ating inilalabas, nagkakaroon po tayo ng sabihin po natin self-centered na kung saan, like for example po, kunwari ang isang komunidad ay ang may problema, basura. Ang gusto naman pong isa nating lutusan is yung droga. Hanggat hindi po tayo nagkakaisa sa isang proyekto na dapat nating pagtuunan, ito po ay nang hindi nagkakaroon ng kolektibong pagkilos. Like for example, kapag ang isa pong proyekto ay ating pinababayaan o hindi po tayo nagkakaroon ng matinding pagtuon o atensyon dito, ito po ay nawawalan ng bisa kung kaya't nararanasan po natin ang mawalan ng isang ownership. Meaning to say po, kailangan kung tayo ay nagkakaroon ng isang buong agromento, kailangan meron tayong kapakanan hindi lamang po sa ating sarili, ngunit maging sa buong komunidad. Pangalawa, kawalan ng pagkakapantay-pantay sa pamamaraan sa pagkuha ng mahirap sa mayaman. Ito ay kadalasang pabor po, no? Sabi ito, mas nagiging pabor ang mga plano, suwestyon at paging eksperimento sa mga individual na may kakayahan kaysa sa mahirap. Nagpapakita ito sa pagkontrol ng desisyon. Sa pamamagitan nito, nagiging idealistiko o hindi praktikal sa mahirap. Kadalasan po, yung mga taong may kakayahang makaintindi, makaunawa, makaalam, madalas po nating idikdik sa mga taong mahihirap o wala pang sapat na karanasan ang mga proyektong hindi nila nauunawaan. Tandaan, ang paglapit po natin sa komunidad ay paglapit din po natin sa kanilang pangunawa. Kung ang isang komunidad po ay hindi nauunawaan ng plano, suwestyon ng mga eksperimento sa mga taong mga nasa mahirap, hindi po magiging matagumpay ang ginagawang proyekto sa iisang komunidad. Dahil po, hindi lang natin kinokontrol ang kanilang desisyon,
kundi nagiging idealistiko o hindi na praktikal ang isang programa dahil hindi po natin kinukonsulta sa mga taong mahirap pa sa atin. Yan po ang mga babala sa mga komunidad. Sunod naman po natin, paggamit ng mga instrumentong banyaga. Napakalinaw po ng ating pangatlo na sinabi. Sa paggamit po kasi natin ng mga instrumentong banyaga, hindi po mainsan na iintindihan ng komunidad ang ating itinuturo o binibigay na panuto sa kanila. Pangalawa, hindi po angkop sa pagbabago at maging sa kanilang tradisyon. Tulad na lamang po, kung tayo ay pupunta sa isang mahirap na komunidad, kung magdadala po tayo ng mga kasangkapan o magdadala po tayo ng mga instrumentong hindi naiintindihan, hindi po makakatulong ito sa komunidad, ito ay mawawalan lamang ng bisa. Ang sunod po natin, pagpupumilit sa isang programa. Ang pagkakaiba ng social marketing ay may kapangyarihang magdesisyon ng isang individual kung sasang-ayon siya sa proyekto at sa mga community participation naman, ipinipilit o pagkakaroon ng pressure sa paggamit ng programa. Ang social marketing po kasi ay pinapipili po natin ng tao ng tama at mali. Like for example po, paggamit ng condom, ito po ay tama, pero sa iba ito ay mali. Pero hindi po nila kinokontrol ang ating desisyon. Pero sa community participation po, ipinipilit po natin ang programa kahit ayaw ng tao. Meaning to say, kapag taliwas po sa kanilang paniniwala o puso, hindi nila inaangkop. Ito po ang pagkakaiba ng mga community participation. Nagkakaroon ng pagpupumilit ng programa kahit ayaw. Sunod po, pag-asa na lamang sa NGO. Hindi naman po mali ang pag-asa natin o hindi naman po ang mali ang umasa tayo sa isang private company. Pero ang pagkakaiba po ng social marketing ay may kapangyarihan tayong magdesisyon sa komunidad po natin at hindi natutugunan ng gobyerno o lokal na pamahalaan ng pagkakaroon ng isang paglahok o partisipasyon sa isang residenteng lokal. Dito po, umaasa na po tayo sa kapangyarihan ng NGO. Hindi na po tayo nagkakaroon ng inisyatibo sa paggawa ng sarili nating proyekto. Napakalinaw po. Minsan, yung gobyerno pa po natin ang walang budget upang maipush po ang isang programa. Malinaw po yan na ating naiintindihan. Sunod po natin, magastos na partisipasyon. Mas nagiging mataas ang pinansyal na paggastos sa mga proyekto at hindi nagiging libre ang serbisyo sa mga kabarangay o sa komunidad. Kadalasan, hindi nagiging sentralisado ang proyekto dahil ang nais sa mga donor ay mahirap pa sa mas mahirap. Paano natin ito iintindihin? Minsan, ang paggawa natin ng proyekto ay may kamahalan. Hindi tayo nagiging praktikal sa paggawa ng proyekto at kadalasan hindi pa ito libre. Nahihirapan ang mga kapwa nating kabarangay o kapwa natin sa iisang lungsod o lugar na hindi matugunan ang kanilang trabaho bilang isang taong na nakatira sa residente. Like for example, ibinibenta pa natin yung kanilang produkto, kailangan pa nating bilhin na dapat sana ay libre na lamang dahil tayo ay gumagawa ng programa sa loob ng mismong komunidad natin. At pangalawa, dahil nga ang utak ng ating gobyerno ay tulungan palagi ang mga taong nasa mahirap na kapasidad, minsan yung mga donors natin hindi rin nakikita ang mga taong taxpayers. Madalas, ang tinutuunan lang po natin ay yung mga taong mga nasa mahirap pa sa mas mahirap. Paano naman yung taong walang kakayahan lang? Pero magtatrabaho naman, pero mahirap pa din sila.
Minsan, palagi natin binibigyan ng atensyon ang taong mahirap pa sa mas mahirap, pero ayaw natin bigyan ng atensyon ang mga taong may kakayahan lang upang sila yung magbibigay ng oportunidad sa taong mahirap pa sa mas mahirap. Nagiging magastos po ang partisipasyon natin kung lagi tayo nakatuon sa mga taong mahirap pa sa mas mahirap at ayaw natin bigyan ng pagkakataon ang taong may kakayahan naman. Yan po ang ilang babala sa paglahok natin sa komunidad. Marahil po ito ay mahirap, marahil ito po ay hindi madali. Ngunit kailangan po nating maunawaan na may benepisyo at mayroon naman pong babala sa paggawa ng isang community participation. Sa kabuuan, ipinapakita lamang po nito na hindi lahat ay hindi lunas sa lahat hindi lunas sa lahat ng suliranin. Pag sinabi po natin ito, ang paglahok po natin sa isang community participation ay yung ginawa po nating solusyon ay hindi po yan para sa lahat. Minsan kung sino lamang po ang maaaring makinabang. Pangalawa, pagmamanipula sa iba't ibang perspektibo. Siyempre po, pag pumapasok po ang ating mga social communicator, minsan mas ibinibigay agad nila yung sarili lang pang-unawa o ito yung dapat yung gawin. Pero minsan ibinibigay din nila yung mundong isipin natin. 'Di ba? Ibinibigay nila yung makamundong pang-unawa nila. Pangatlo, nakatuon lamang sa pakikilahok. Kadalasan na nakatuon dito yung mga residente lamang. Kaya dapat po nating maunawaan na dapat hindi lamang po paglahok yung ganilang ginagawa, dapat maturuan po natin sila sa isang produktibong aktibidad. Like for example po, kung tayo po ay tutuon lamang po sa kanilang sa pagbibigay ng programa, sa pagbibigay ng seminar, kung wala naman po itong produktibong aktibidad, hindi po natin masasabing tagumpay ang isang proyekto. Pangatlo po, paggamit pa rin po ng mga epektibong mass media ang paraan po natin upang maisalarawan po natin ang partisipasyon at magbahagi ng impormasyon. Yan po ang apat na kabuuan sa ating itinalakay, ang paglahok sa isang komunidad. Kayo po ay aking inaanyayahan sa ating mapiging mapag-uusapan. Yan po ang aking mga kinuha po na pahinarya upang malaman po natin ano nga ba ang paggamit ng isang community participation. Kaya naman po, magtatanong po ako sa pagkakataon na to. Sa mga binanggit ko po na babala sa paggawa ng isang community participation o paglahok po ng isang komunidad, ano pa po ang inyong maidadagdag na ilang babala sa paggamit ng isang community participation? At pangatlo, paano magkakaroon ng benepisyo ang tao sa community participation? Muli, ako po si Brian De La Cruz at ako po ang inyong kamag-aral para po sa ating asignaturang Communication and Social Marketing. Maraming salamat po.